Ang lihim ni Lisa, ika-4 na bahagi, ang katotohanang nagwasak. Buntis ako at hindi ko alam kung sino sa inyo ang ama. Nanlamig sina Marco at Lisa, hindi makapaniwala. Tila bumagsak ang buong mundo sa kanilang mga balikat. Anong ibig mong sabihin, ate? Nauutal na tanong ni Lisa. Paano nangyari iyon? Sino ang... Tumayo si Lita. Dahan-dahang nilapat ang kamay sa kanyang tiyan. Isang buwan bago ako umalis ng bansa, may nangyari. Isang gabi, uminom ako. Marami akong iniisip. Hindi ko na matandaan ng maayos kung paano ako napunta sa kwarto ni Marco o kung nasa bahay ba tayo noon. Napamura si Marco. Lita, hindi, hindi pwedeng ako yon. Wala akong maalalang may nangyari sa atin. Ganon din ako. Sagot ni Lita, malamig ang boses. Pero ang alam ko, nagising akong katabi ka. At nagising akong katabi ko rin si Lisa sa ibang pagkakataon. Ano? Ang sambit ng kapatid. Ngumiti si Lita, ngunit ngiting may halong pait. Oh, magkasunod na gabi iyon bago ako umalis. Una kay Marco, kinabukasan, kay Lisa. Hindi ko alam kung sinong totoo. Hindi ko alam kung sinong ama ng dinadala ko. Nagsimulang manginig si Lisa. Ate, hindi ako. Hindi ko ginawa yan. Wala akong maalalang nagkasama tayo ng gabing iyon. Kaya nga hindi ko alam kung sinong totoo. Sabi ni Lita, baka pareho kayong may bahid o baka isa lang sa inyo ang gumawa nito at ang isa ay nagsisinungaling. Ang paghahanap ng katotohanan. Napagdesisyonan na magpa-DNA test paglabas ng sanggol. Ngunit sa loob ng 9 na buwan ng pagbubuntis ni Lita, nagbago ang lahat. Si Marco, na dating tila lumalayo kay Lisa, ay biglang naging maalaga kay Lita. Sinasamahan sa check-up, binibilhan ng mga kailangan, tila bumabalik ang dating pagmamahal. Si Lisa naman, puno ng pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang totoo, kung may nangyari nga ba sa kanila ng ate niya, o may itinatago si Marco. Isang gabi, habang natutulog si Lita, kinausap ni Lisa si Marco ng harapan. Sabi mo wala kang ginawa kay ate. Bakit ngayon? Parang ikaw na ang nagiging ama ng dinadala niya. Mabigat ang buntong hininga ni Marco. Kasi Lisa, kung ako man ang ama, dapat kong panagutan. At kung hindi man, kailangan ko pa ring tumulong dahil nagkasala tayo sa kanya. Nagkasala tayo? Puno ng sakit na tanong ni Lisa. Kasalanan ko ba na mahal kita? Kasalanan nating dalawa na pinili nating saktan siya, sagot ni Marco. At ngayon, kailangan nating harapin ang bunga. Ang pagsilang. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang ni Lita ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa ospital, sabay na dumating sina Marco at Lisa. Tahimik ang lahat nang ibigay ng doktor ang resulta ng DNA test. Ayon sa resulta, sabi ng doktor, ang ama ng bata ay wala sa inyo. Nagsalubong ang kilay ng lahat. Paano nangyari iyon? Tanong ni Marco. Lumingon ang doktor kay Lita. Nagkatinginan sila at doon napangiti si Lita. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangiti. May halong tagumpay at paglaya. Dahil hindi ako nagsabi ng totoo, wika ni Lita. Ang malaking revelasyon tumayo si Lita mula sa kama, binuhat ang sanggol. Tahimik niyang hinarap sina Marco at Lisa. Walang nangyari sa inyo sa akin noong mga gabing yon. Gumawa lang ako ng kwento. Napanganga si Lisa. Ate, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo kami pinahirapan ng ganito? Dahil gusto kong malaman kung sino sa inyo ang tunay na magsisisi. Sagot ni Lita, hindi pinuputol ang titig. At ngayon, alam ko na. Itinuro niya si Marco. Ikaw, nag-alaga ka sa akin dahil sa takot at konsensya, hindi dahil mahal mo ako. Itinuro niya si Lisa. At ikaw, nasira ka sa selos at pagdududa. Nakita kong mahal na mahal mo si Marco, ngunit natatakot kang mawala siya. Umupo si Lita, marahang hinaplos ang ulo ng sanggol. Pero may isa pa akong itinatago. Lalong nanlaki ang mata ni na Marco at Lisa. Ang batang ito, sabi ni Lita, ay hindi akin. Ano? Sabay na bulalas nila.
Anak siya ng kaibigan kong namatay sa abroad. Kinuha ko siya para alagaan at para subukin kayo. Nagsimulang manginig si Lisa sa galit. Ginamit mo kami? Ginamit mo ang bata? Anong klasing ate ka? Ang klasing ate na kailangan ninyong mapagtanto ang ginawa ninyo. Biglang sigaw ni Lita. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kalmado. 1 taon kayong nagtago sa likuran ko. 1 taon akong umiyak mag-isa sa ibang bansa habang kayo ay magkasama. Hindi niyo alam kung gaano kasakit ang malamang ipinagpalit ka ng 2 taong pinakamamahal mo. Tumulo ang luha ni Lita. Kaya kailangan kong malaman kung magsisisi ba kayo at kung magbabago ba kayo. Tahimik ang buong silid. Si Marco ay walang masabi. Si Lisa ay humahagulgol na. Ate, patawarin mo ako, bulong ni Lisa, lumuhod sa harapan nito. Alam kong mali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero mahal ko si Marco at mahal din kita. Hindi ko alam kung paano aayusin ito. Tumayo si Lita. Inilapag ang sanggol sa kuna. Hinarap niya si Lisa at sa wakas ay niyakap ito. Hindi ko kayang patawarin kayo agad, sabi ni Lita habang yakap ang kapatid. Pero handa na akong subukan. Ang huling twist lumipas ang ilang buwan. Unti-unting nagsimulang maghilom ang samahan ng magkapatid. Si Marco ay lumayo muna upang bigyan ng espasyo ang lahat. Si Lisa ay nagsimulang magpunta sa therapy upang ayusin ang sarili. Isang araw, nakatanggap si Lita ng sulat mula sa bangko. Pagkabasa, namutla siya. Ano yan ate? Tanong ni Lisa. Hindi sumagot si Lita. Iniabot niya ang sulat kay Lisa. Nakalagay doon na ang lahat ng ipon ni Lita sa abroad, ang ipon na kanyang inaasahang gagamitin para sa bagong buhay, ay nawala. Inilipat sa ibang account nang hindi niya alam. Paano nangyari iyon? Nag-aalalang tanong ni Lisa. Bago pa makasagot si Lita, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ngunit kasama ang isang babae. Isang babaeng pamilyar kay Lita, ang kanyang dating kasamahan sa abroad. Ang kaibigang dapat sana ay tumulong sa kanya. Lita, sabi ni Marco, seryoso ang mukha. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa ipon mo at tungkol sa totoong ama ng batang inaalagaan mo. Napatingin si Lita sa kanya, puno ng takot at pagtataka. Ang batang yan, patuloy ni Marco, ay hindi lang basta anak ng kaibigan mo. Anak siya ng lalaking nagtaksil sa'yo. Ang lalaking dapat sana ay papakasalan mo na. Sabay na napalingon sina Lisa at Lita sa isa't isa. Ngumiti si Marco, ngunit ngiting hindi alam kung kaibigan o kalaban. At ang lalaking yon, dagdag niya, ay ang aking kapatid. Wakas, o simula ng bagong gulo? Ano ang koneksyon ni Marco sa ama ng sanggol? Bakit nawala ang ipon ni Lita? At sino ang tunay na nagbabalak sa likod ng lahat? Minsan, ang pinakamalaking pagkakanulo ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong inaakala mong kakampi mo.